buhay, Lord God. Patuloy, Lord God, na malaya mo ating Diyos, Panginoon, ang iyong Espiritu, Panginoon. Samahan kami, Panginoon, sa pakikinig, Panginoon, pag-aaral, Panginoon, yung salita, Panginoon. At patuloy na mangusap kayo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa bawat ito, patuloy na mga inimbitahan, Panginoon, ang iyong banal presensya, Panginoon. Ang banal na Espiritu, Panginoon, samahan kami, Lord God. Kaya Panginoon, sa bawat ito, binibigyan namin, Lord God, lahat ng papuri, pasasapang sa Jesus. Good morning po. Sino po dito yung mga takot sa dilim? Meron po dito takot sa dilim? Yung mga bata kaya takot kayo sa dilim? Meron po dito yung bata takot sa dilim? Wala rin? Parang sanay yung mga taga sa dilim ha? Sanay po ba? Po. Meron po isang bata na po na siya po ay takot po sa dilim. Isang beses po, nung batang lalaki po ay inutusan po ng kanyang nanay. Sabi ko kanyang nanay ay, pumunta ka sa likod bahay natin. No? At kunin mo yung balis. Ito po ay isang gabi na po. Ito po siya. Nakunin yung balis ng bahay. Sabi po ng batang lalaki sa kanyang nanay. Sabi niya nga, Nay, huwag mo naman akong piliting lumabas. Opo. Kasi nga, madilim na. Opo. Sabi niya, alam mo naman na takot ako sa dilim. Opo. Sabi ng bata sa kanyang nanay. Sabi po ng nanay sa kanyang anak. Sabi po ng nanay, hindi mo kailangan matakot. Hindi mo kailangan matakot. Sabi po, hindi mo kailangan matakot sa dilim. Dahil nariyan si Jesus. Sabi po ng nanay, no? Hindi mo kailangan matakot kasi nariyan si Jesus. Sabi nga po, sa labas ang kaalagaan at poprotektahan. Yung sabi ng nanay sa bata, kasi natakot yung bata dilim. Sabi, hindi mo kailangan matakot dyan. Kasi Andiyan ang ating Panginoon Jesus na po sabi, aalagaan ka at ikaw ay poprotektahan. Pero yung bata po ay hindi po sigurado sa sinasabi mo kanyang nanay. Yan po. Sabi po nung bata sa kanyang nanay, sigurado po kayong nandyan si Jesus? Yan po. Sabi nung nanay na po, sigurado ako, no? Sabi po nung nanay, sigurado ako na nasa lahat ng dako, kasama natin ang Diyos. Hindi mo ba kayo doon? Amen. Sabi sa lahat ng tao, kasama natin ng Diyos sa pati si Jesus. Kaya sabi niya, hindi ka kailangan matakot. Sabi nga, laging nariyan at handang tumulong kapag kailangan. Amen? Amen. Amen po. Kaya po yung bata na po ay, sabi nga po, nag-isip ng sandali at sumunod sa kanyang nanay. Siya po ay nagpunta sa likod bahay po. Nasa likod po ng pintuan po, kung dito niya po binuksan yung pinto at sumilip sa labas. At pagsilip niya po dun sa labas, dumingin siya sa dilim at sumigaw. Sabi po ng bata, Jesus! Kung nariyan ka sa labas, pakibigay naman sa akin yung balis. Ang ibig kong sabihin po, hindi lang po dapat alam natin na meron pong Diyos tayong kasama. Amen? Amen. Yung bata po kasi, nasisip niya po, meron talagang Diyos. Yung malikaw niya kakala na meron Diyos. Meron Jesus. Kahit po kayo ay hindi pa nakakakilala nung una, alam niyo po meron Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Sabi nga po, marami sa tao na lumaki na merong alam na merong Diyos. Kahit ka pa hindi ka kumikilala, pero alam mo merong Diyos. Tama po ba? Yung po nasa labas po ng simbahan, tuwing araw ng linggo, tanungin mo yan, kung alam nilang may Diyos, siyempre, alam nilang merong Diyos. Amen? Amen. Tama po ba?
alam nila. Kung yung bata po, yung ganun din po, ano po. Pero sabi nga po ng bata po, pagkamat alam niya yung Diyos, pero hindi niya kilala, pero siya yung Diyos. Amen? No, kaya nasabi ng nanay, huwag kang matakot kasi kasama natin ang Diyos. Pero yung bata ano po, hindi nga sigurado eh. No? Kaya, ginawa niya, nanigurado siya kung talagang may Diyos. Sabi nga niya, no? Jesus, kung nagalit ka sa labas, ano, iabot mo sa akin yung malis. Pulis na yung bata, ito kung talagang ang Diyos ay lagi nating kasama. At ang mag-aaralan po natin ay encounter God, experience Him. Amen? Lahat po tayo nandito ngayon. Alam mo, kaya kayo nandito ngayon, ibig sabihin, na-encounter na po natin ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na nakasalubong na natin ng Diyos ng harapan. O nakakwentuhan na natin ang harapan. Pero sabi nga po, alam po lahat dito, tayo nandito ngayon, na-encounter na natin ang ating Panginoon. Pero, yung kasunod po ba nangyari? Sabi po dyan, encounter God, experience change. Ang tanong, may nagbago ba? Pagkatapos natin makatouch po at may encounter ng Diyos. Meron po ba? Amen po. Nakakatakot po, sinabi nyo wala. Ano po? Saya po dito, ano po? Tuloy po sa inyo po kanina. Maraming tao po na lumaki, ano po, na mayroong kalaman tungkol sa Diyos. Siyempre, ano po. Tayo po rito, alam nila ang mga Bible stories, ano po, alam nila, siyempre, mga kwento sa Bible, alam nila yan. Ano po? Sabi dito, sabi nga po, nakakapagdasal sila. Ano po? At regular na nagsisimba. Ngunit kahit marami silang alam, may mga pagkakataong makakaramdam pa rin sila na parang mayroong kulang. Ang babasahin po natin sa Acts 9. Acts 9 po, 1 to 19. Medyo mahaba lang po ito. Sabi po sa Acts 9, 1 to 19. Ang pagkatawag kay Saulo, o yung tinatawag natin sa pangalan sa Apostol Pablo. Samantala, patuloy ang pagsisikat ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya, lumapit siya sa pinakapulong pari at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco. Upang madalip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matatagpuan niya naroong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo? Panginoon. Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo nang tumilap, hindi na siya makakita. Kahit siya'y inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw, hindi rin siya kumain at uminom.
Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po yun? Panginoon, tugin niya. Inutusan siya ng Panginoon